In this video, pag-usapan natin kung paano nga ba mag-file ng second quarter ITR sa BIR. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Na-install ko na yung sa eBIR Forms at nakapag-setup na rin ako ng profile dito. Kaya kapag i-enter ko yung TIN number, automatically ma-update na yung ibang mga information dito. Kung may question kayo kung paano nga ba ma-install, paano mag-setup, at mag-create ng profile dito sa eBIR Forms ng BIR, pwede nyong i-check yung page or channel namin or yung link ay nasa description sa baba. At ngayon nga magka-file tayo ng second quarter. Pwede nyo i-double check yung COR nyo kung yun ba talaga yung dapat nyong i-file na form. Sa akin, 1701Q. Dito naman sa eBIR, click lang natin to, hanapin natin yung 1701Q. Ito siya. Ang pipiliin natin ay 2018 version. Ito kasi yung latest. May nakalagay na new. Itong isa, luma na to, so wag na natin yan gamitin. Proceed tayo sa pag-click nito. Click ko yung fill up. Click ko yung OK. At ito na yung kailangan fill upan. For the year, hindi na kailangan yan i-update. Anong quarter? Second. Hindi na kailangan i-update yung third, maging yung fourth item. Yung sa fifth, automatically may data na to based na rin sa profile natin sa eBIR form, maging yung RTO code. Sa number 7 naman, ang pipiliin natin ay kung ano ba yung nakalagay sa COR. Sa akin kasi is professional in general. That's why yun yung pipiliin ko. Pero sa inyo, kung ano man yung nakalagay sa COR ninyo, piliin nyo na lang din dito. Also, meron ding option ng 8% income tax rate or graduated income tax rate. Kung nakakapag-file na kayo ng tax before, most likely alam nyo na kung ano yung kaibahan. Pero yung sa 8 income tax rate, ang mangyayari is kung magkano yung sobra sa 250,000 pesos na kita sa isang taon, yung 8% lang nun ang babayaran nating tax. Hindi na rin kailangan i-compute yung nagastos o yung expenses natin. Mas pinasimple ang paraan na to. At depende na rin sa case ninyo, lalo kung less than 3 million a year yung income ninyo, mas maganda na 8% income tax rate nga yun dapat piliin. Or na dapat i-register sa BIR. Sa akin nga pala, nung nagpagawa ako or nag-register ako sa BIR, nung nakuha ko tong COR, nakadeclare na 8% income tax rate nakalagay yan dito. Pero yearly, nire-renew ko rin to para sure na hindi ako mapupunta sa graduated income tax rate instead sa 8% lang talaga. At dahil napili ko na nga yung tamang option, nasa professional nga pala ako, number 7, at 8% income tax rate. Sa number 9, hindi na kailangan i-update. Ganun din ang 10. Dito sa 11, ilagay lang dito ang birthday. 12, hindi na kailangan i-update. 13, lagyan natin ng info or ng citizenship. Foreign tax number if applicable, hindi naman. Number 15, foreign tax credits. Sa akin, no. And then, automatically nga pala itong number 16 ay nag-update based na rin sa pinili natin dito. Kung babaguhin ko to, mapupunta dito. Pero 8% income tax rate, ito na agad yung automatically mapipili. Sa spouse TIN, hindi na natin ito lalagyan ng info kahit may spouse pa kayo. Ang mangyayari kasi ay magkakaroon ng hiwalay na filing para doon sa spouse. Now, hindi ko na rin ito i-update. Also, the rest. Ang gawin natin is i-validate natin. Successful. So, ibig sabihin pa tayo mag-proceed sa next page. Edit ko ulit to para maklik ko tong next. Maraming items dito pero hindi lahat kailangan lagyan ng info. Ang titingnan nyo lang ay kung anong taxpayer type pa kayo. Katulad sa akin, 8% income tax rate. That's why dito ako magpo-focus. Para sa item number 7, ito yung kinita mo for second quarter. Ang second quarter ay April, May, at June. Halimbawa, ang kinita natin ng second quarter ay nasa 150,000 pesos. Ang next naman na i-update ay itong number 50 na item. Yung previous quarter na kinita. Halimbawa, nasa 100,000 yung kinita previous quarter. Ibig sabihin yung Q1, January, February, March yan. Oops, gawin ko itong 100. Ang mangyayari is meron na tayong 250,000 na kinita. Ibabawas dito yung 250K kasi ito yung incentive sa 8% income tax rate. Hindi magkakaroon ng tax yung first 250,000 na income mo. So, mapapansin nyo dito sa bandang baba, dapat may tax na tayo pero ibabawas ko yung 250K. That's why 0 na lang yung kailangan nating i-file. Pero, halimbawa naman, either mas mataas yung kinita natin this quarter, halimbawa 170,000, ito na yung kailangan nating bayaran. Or di naman kaya, mataas yung previous quarter, halimbawa 150,000 pesos din, ito na yung kailangan bayaran. Kapag okay na lahat, balik lang tayo sa previous page at i-click ulit itong validate. Validation successful, ang gagawin na natin ay i-submit itong final copy. Click ko lang yung okay. Okay na ulit tayo.
at hintayin ang confirmation. Kapag nagkaroon ng error, kailangan ulitin yung ginawa natin kanina. Your tax return was not submitted online. So, click natin yung okay. Ang gagawin lang natin ulit ay i-submit ito. Click ko yung okay. Submit successful. Ito dapat yung makita natin at hintayin ang email na ipapadala ng BIR. Pwede itong umabot ng few minutes to entire day. Basta ang mahalaga is hintayin nyo lang yung email at mag-save kayo ng backup copy. Pwedeng sa Google Drive or sa OneDrive ninyo. Basta ma-make sure na meron kayong kopya ng email na pinadala ng BIR. Click ko lang tong okay. Click ko lang tong close. At pag pumunta nga pala tayo sa main screen natin, makikita rito yung mga nakasave ng form na ginawa natin. Again, offline copy lang to. Ibig sabihin kapag lumipat kayo ng computer, possible hindi nyo na makita yung mga dati nyong final gamit yung ibang PC niya. And after mga 20 minutes, naka-receive na ako ng email from BIR. Ganito yung magiging itsura niya na this confirms receipt of submission. May nakalagay din dito kung kailan ba to na-receive ng BIR at anong oras din. And sa bandang baba, andito yung mga payment channels. At dahil kailangan ko magbayad ng tax sa BIR, gagawin na natin yan sa next video. So para sa iba't ibang mga tutorial, pwede niyong i-check itong mga videos sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!